likod ng mga paglabag sa batas at iba't ibang krimen na laman ng balita. Ano nga ba ang kinahahantungan ng mga sangkot at may sala? Samahan niyo ako ngayong Sabado. Ang mga maling gawi, ating sisilipin. Mga batas at panuntunan, ating susuriin. Tatalakayin ang mga karampatang multa at parusa. Ako si Rose Baviera. At ito, ang Hoy! Bawal Yan! Ilang mga isyu ang nangibabaw at mga krimen na naging talamak ngayong taon, bunsod ng iba't ibang dahilan. Mapausapin ang birth certificate o pang-scam gamit ang mga digital devices at social media. Lahat ng ito may epekto sa karaniwang individual gaya ng bawat isa sa atin. Balikan natin ang mga ulat na ito. Umpisahan natin ito sa naging mainit na tagpo sa daan sa ating throwback report ukol sa insidente sa Maynila. Bus at modern jeep, nagkagit-gitan ng pasahero, parusa sa mga nagmamaneho. Alamin, isang bus at modern jeep ang nagkagit-gitan sa kahabaan ng Espanya sa Maynila dahil umano sa agawan ng pasahero. Ayon sa kinauukulan, may manifestasyon umano ng road rage na makikita sa mga driver. Ang mga parusang ipapataw sa mga driver. Alamin sa report ni Angelica Cosme. Kuha sa video na ito ang konduktor ng modern jeepney na kausap ang driver ng bus na katabi nito sa gilid ng kalsada sa kahabaan ng Espanya Boulevard sa Maynila. Maya-maya pa, nang maunang umabante ang bus, halos maadikitan nito ang modern jeepney. Sa iba pang mga video, nang nasa gitna na ng kalsada ang dalawa, makikitang hinarangan at ginit-git ng bus ang modern jeep na nasa inner lane. Halos mag-agawan ito sa isang linya na kung tutuusin ay malawak na kalsada. Saglit lang na magkalayo ang bus, ang modern jeepney naman ang humabol dito para gumanti. Ginit-git din ito ang bus at doon naghiyawan ang mga taong nakakita sa insidente. Git ng driver ng modern jeepney, sa Moraita pa lamang ay inaagawan na siya ng mga pasahero ng bus. Ayon naman kay Atty. Teofilo Guadis III, chairman ng LTFRB, makikita sa mga driver ang elemento ng road rage na aniya maaaring magdulot ng takot at kapahamakan sa mga pasahero nito. Noong nakaraang taon, inihain ng mga mambabatas ang House Bill 8991 o ang Proposed Anti-Road Rage Act of 2023. Bagamat hindi pa ganap na batas, kung may papasa, nakasaad dito na ang sinumang nasangkot sa road rage kahit pa wala itong naging pinsala ay maaaring makulong ng mula 6 na buwan hanggang 1 taon at pagmultahin ng 50,000 pesos hanggang 100,000 piso depende sa desisyon ng korte. Kapag nagdulot ito ng damages of physical injuries, maaari itong makulong ng 2 hanggang 4 na taon at pagmumultahin ng 100,000 piso hanggang 250,000 pesos. Habang kapag nagresulta naman ito sa pagkamatay ng isa sa mga partidong sangkot sa road rage, maaaring makulong ang may sala ng 6 na taon hanggang 12 taon at pagmultahin ng 250,000 pesos hanggang ₱250,000. Samantala, dahil hindi pa ito nag-a-apply sa insidente, pinatawan ng parusa ng kanya-kanyang kumpanya ang mga driver. 7 araw na preventive suspension ng walang sahod ang hatol sa driver ng modern jeepney habang sinibak na ng AST Trans ang nagmamaneho ng bus. Parusa sa mga nagsisinungaling sa birth certificate. Alamin, birth certificate ang batayan ng mga personal na impormasyon ng isang individual. Kadalasan, dito sumasangguni ang otoridad sa pagsusuri ng pagkakakilanlan ng isang tao. Paalala ng otoridad, panatilihin ang katapatan sa mga inihahayag na impormasyon sa itinatala rito. Gayunpaman, marami pa ring nakakalusot. Ano nga ba ang parusa sa mga mapapatunayang gumawa nito? Tutukan sa aking report. Ang birth certificate ang isa sa mga pangunahing requirement sa pag-apply ng iba't ibang dokumento na nangangailangan ng proof of age, birth, at place of birth. Kaya naman, sinisikap ng Philippine Statistics Authority na gawing accessible at mabilis ang proseso ng pagkuha nito. Paalala ng PSA. Bagamat may mga proseso ng pagpapalit o pagwawasto ng mga impormasyon sa ating birth certificate, mahalagang sinisigurong tama ang mga detalyeng itinatala natin dito. Dahil bukod sa abala, parusa ang maaring kaharapin ng sinumang magsisinungaling dito. Batay sa Section 16 ng Act No. 3753 o ang Law on Registry of Civil Status, ang sinumang intensyonal na magbigay ng maling pahayag sa birth certificate ay maaring patawan ng pagkakakulong
na hindi bababa sa 1 buwan at hindi hihigit sa 6 na buwan, o pagmultahin ng 200,000 hanggang 500,000 pesos. Maaari namang parehong multa at pagkakakulong ang ipataw, depende sa desisyon ng korte. Ayon sa batas, nararapat na ma-register ang birth ng isang individual sa loob ng 30 araw matapos ang kanyang kapanganakan. Ang pagre-register ng kapanganakan ng isang bata ay responsibilidad ng magulang o sino mang kamag-anak na nagre-register, midwife, nurse na nagpapaanak sa ina ng bata, o ang ospital o clinic administrator na pinag-anakan nito. FB post na namamahagi raw ang gobyerno ng ayuda sa mga nasalanta ng bagyo. Fake news ayon sa DSWD. Parusa sa gumawa at nagpakalat ng post. Alamin, matapos ang sunod-sunod na bagyo na kinaharap ng bansa, magkabila rin ang pamamahagi ng ayuda mula sa gobyerno. Ngunit ang mga naturang ayuda na ito, opisyal na inaanunsyo ng mga lokal na unit ng pamahalaan. Kaya naman naalarma ang Department of Social Welfare and Development sa kumakalat na post na namamahagi umano ang ahensya ng ayuda sa mga naapektuhan ng bagyo. Ang post na ito ay hindi nanggaling sa official page ng departamento at isa lamang fake news. Ang sino mang gumawa at nagpakalat ng ganitong anunsyo ay mananagot sa batas. Ano nga ba ang maaaring kaharapin ng mga may sala? Tunghayan sa report na ito. Nagbabala ngayon ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa publiko hinggil sa kumakalat na text messages at post sa social media na nagsasabing makakatanggap ng ayuda ang lahat ng tinamaan ng bagyong Karina at hagupit ng habagat kamakailan. Ayon sa DSWD, isa itong fake news. Lumang modus na ito ng panloloko na hindi dapat paniwalaan. Ang pagpapakalat ng impormasyon ukol sa isang individual, organisasyon at mga ahensya ng pamahalaan online na maaaring magdulot ng pagkalito sa publiko at pagkawala ng tiwala sa mga tao o samahang sangkot ay isang krimen. Nasa ilalim ito ng Republic Act No. 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012, partikular na sa Section 4B o ang Computer-Related Forgery. Ang sino mang mahuling sangkot sa ganitong gawain ay maaaring pagmultahin ng halagang 200,000 pesos o depende sa halaga ng damage sa biktima. Maaari rin siyang makulong ng 6 hanggang 12 taon. Maaari namang multa at pagkakakulong ang ipataw sa may sala, depende sa desisyon ng korte. Ilegal na konstruksyon sa protected areas, bistado, parusa sa lumabag, alamin. Ang mga protected areas at heritages ay protektado ng mga environmental laws sa bansa. Limitado ang anumang aktibidad o gawain sa mga lugar na ito at may angkop na paraan ng pangangalaga sa mga ito. Mayroon ding mga ahensya na nagpapatupad at nagpapatibay ng komprehensibong sistema sa pangangasiwa dito. Kaya naman, ang pagsasawalang bahala sa mga panuntunan sa pangangalaga nito ay ipinagbabawal. Pakinggan natin ang isang balita kaugnay dito. Huli sa akto ang ilegal na konstruksyon ng infrastruktura sa isang protected area sa Antipolo, Rizal. Nadatnan ng otoridad ang mga heavy equipment at mga construction materials sa lugar na kanilang sinalakay. Naabutan din dito ang head foreman na agad naman hiningan ng permit mula sa Department of Environment and Natural Resources. Sa kasamaang palad, wala itong naibigay sa kinauukulan. Kaya naman, inaresto ang foreman kasama ang sundalo na namataan sa di kalayuan nang mapag-alamang ito ang nasa likod ng nasabing iligal na konstruksyon. Sakop ng lugar kung saan sinimulang itayo ang infrastruktura, ang Upper Marikina River Basin Protected Landscape. Ayon sa mga eksperto, nagsisilbi itong pananggalang sa ulan at nagsasala sa mga tubig. Nakasaad sa Republic Act No. 11038 o ang Expanded National Integrated Protected Areas System Act of 2018 na ipinagbabawal ang pagtatayo ng kahit anong istruktura sa nasasakupan ng protected areas. Kung mapatunayan na ang foreman, sundalo at ang iba pang naaresto ay hindi otorisadong nagpasimula ng construction operations, maaari silang pagmultahin ng 1 milyon hanggang 5 milyong piso. Maaari din silang makulong ng 6 hanggang 12 taon. Maaari namang multa at pagkakakulong ang ipataw sa may sala depende sa desisyon ng korte.
pagpapakalat ng screenshot ng convo ng walang pahintulot ng taong sangkot dito. Alamin na, laganap online ang screenshot convo mula sa iba't ibang individual. Kadalasan, ginagamit itong meme. Minsan naman, bilang patunay kapag may nais i-expose ang tao patungkol sa kanyang kakilala online. Ano nga ba ang mga pagkakataon na mapapahintulutan ang pag-screenshot ng mga online conversations? At ano naman ang parusa kung mapapatunayang iligal ang pagkuha at pagpapakalat nito? Talakayin natin sa report na ito. Nagiging normal na ngayon ang pagpo-post ng screenshot ng convo sa social media. Madalas, ginagamit itong ebidensya upang mapatunayan na ang sinasabi ng isang individual ay totoo. Mas legit ika nga ng marami. Gayunpaman, iba yung pag-iingat ang payo ng otoridad sa mga ganitong practice. Sa pagkakataon ng isang individual ay nag-screenshot ng usapan sa pagitan niya at ng isa o mga kakilala para i-record o itago ito o bilang pansariling kopya lamang ng espesipikong usapan na iyon, ito ay maaaring pahintulutan. Subalit, kung ang messages ay naglalaman ng personal at sensitibong impormasyon, hindi legal ang mag-screenshot at mag-share nito. Lalo na kung walang pahintulot ng taong nasa usapan at pinanggalingan ng mensahe. Ang sino mang gumawa nito ay maaaring kasuhan ng paglabag sa Republic Act No. 10173 o ang Data Privacy Act at maaaring mapatawan ng pagkakakulong ng 1 hanggang 3 taon at pagmultahin ng hindi bababa sa 500,000 pesos at hindi higit sa 2 million pesos kapag ang kinunang screenshot ay naglalaman ng personal na impormasyon. Pagkakakulong naman na 3 hanggang 6 na taon at multa na hindi bababa sa 500,000 pesos at hindi higit sa 4 million pesos ang ipapataw kapag ang kinunang screenshot at pinagkalat ay naglalaman ng sensitibong impormasyon. Kasabay ng panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos na palakasin na ang aksyon para wakasan ang online sexual abuse or exploitation of children sa bansa. Ito ay matapos ang kanyang emosyonal na talumpati nang mapakinggan ang sitwasyon ng isa sa mga libo-libong biktima ng OSAEC. Alamin naman natin ang mga parusa na kakaharapin ng mga sangkot dito sa report na ito. Kinilala na global epicenter of online sexual abuse and exploitation ang Pilipinas dahil sa libo-libong litrato ng mga batang Pilipino na nagkalat sa iba't ibang site online gawa ng mga sexual predators. Ayon sa tala ng International Justice Mission, isa sa 100 batang Pilipino ang inaabuso ng mga trafficker at ginagawa ng Child Sexual Exploitation Material o CSEM sa kabuuan lamang ng taong 2022. Ang paggawa ng CSEM ay isang anyo ng pang-aabuso sa pamamagitan ng paggawa at pagpapalaganap ng mga sexual na imahe, video o livestream ng mga menor de edad para sa isang kliyente kapalit ng pera. Ito ay paglabag sa RA 11930 o ang Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children at Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act. Kaugnay ito sa Section 6 ng RA 10175 o ang Anti-Cybercrime Prevention Act of 2012. Ang gawaing ito ay mariing kinokondena ng Estado at nararapat na parusahan. Ayon sa batas, ang sinumang mapatunayang sangkot dito ay maaaring patawan ng reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakakulong at pagbayari ng multa na hindi bababa sa 2 milyong piso. Panukalang magbabawal sa reserve parking, inihain na sa Kamara. Parusa para rito, alamin. Inihain na sa Kamara ang panukalang magbabawal sa reserve parking at pagpapairal ng prinsipal ng first come first serve sa mga parking areas bilang isang common courtesy. Ang mga magiging kaparusahan kung sakaling maisabatas ito, alamin sa report na ito. Naghain ng panukala sa House of Representatives ang akbayan representative na si Percival Sandania na formal nang ipagbawal ang pagre-reserve ng isang tao sa mga parking slot upang makaiwas sa gulo. Nakapaloob ito sa House Bill No. 11076 o ang Mindful Parking Act dahil ani Sandania, nawawala na sa mga tao ang common courtesy ng first come first serve sa parking spaces. Itinuturing sa batas ang mga public space bilang mga lugar kung saan pansamantalang pinapark ang mga motor vehicles. Ngunit may angkop pa ring paraan ng pagpapark at mga polisiyang dapat sundin dito. At nakasaad sa batas na hindi lamang ang taong nakaharang sa naturang parking slot ang maaaring malagot dito, kundi pati na rin ang driver na kasama nito.
Kung maisa sa batas, papatawa ng parusang aabot sa 2,000 multa ang lalabag para sa first offense, 5,000 multa naman at 6 na buwang suspensyon ng lisensya para sa second offense. Matatanggalan naman ng lisensya ang may-ari ng kotse at pagbabayarin ng 10,000 multa para sa third offense. Kabilang din sa panukala ang pagre-require sa mga pribadong establishmento na umangkop sa batas at ipatupad ang polisiyang ito. At aabot sa 10,000 hanggang 50,000 ang multa sa mga hindi tatalima. Nagsabi naman ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na pinag-aaralan na rin ng LGU o ng Metro Manila Council ang pagbabawal sa reserve parking na kung minsan ay humahantong sa sakitan. Nauna nang nagpatupad ang lungsod ng Marikina ng ordinansa laan sa reserve parking na may multang 1,000 o 8-hour community service. At yan ang mga ulat na nangibabaw ngayong taon. Naway magsilbing aral sa atin ang mga kinaharap natin bilang isang bansa at bilang isang mamamayan sa bansang ito upang mas maging maalam, responsable at rumerespeto sa sistema ng ating hukuman. Samahan niyo pa rin kami sa pagharap sa panibagong taon kung saan mas palalakasin natin ang boses ng batas. Kaya kung mayroon pa kayong nakitang ipinagbabawal na akto o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Muli ito si Rose Baviera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto, o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan!